Algumas ultimas palabras. Wala kami kasalanan! Kasalanan! Magkakatulan yun! Huminga ka ng malalim, Ining. Ere! Ako na yung ulo. Hinga kang malalim sa isa pa. Ere! Dito na ang bata. Ito na yung anak mo, oh. Francisco. Ating anak. I can vividly remember this story that my beloved mother told me. It was about a moth who had a fascination with lamps, especially by its vibrant and warm presence, yet was warned by Mother Moth not to go closer or else he will face certain consequences. The moth ended up dying. It was supposed to teach me the importance of listening to elders, but I had a different outlook on the story. The young moth died a noble moth. He died for what he loved. Hindi siya pwede makapasok sa palang ito. Ngunit si Padre, siya nakapasok sa pagsusulit. Hindi nga pwede. Pero bakit hindi makapasok ang aking kapatid? Nahuli siya sa pagpaparehistro at siya ay masakitin at maliit para sa kanyang edad. Kaya no, no pwede. Maraming salamat sa tulong, Senyor. Walang anuman. Iyon ay maliit na bagay lamang para sa paborito ng estudyante ng ating kapatid. Ako nga pala'y mauna na sa inyo sapagkat may lakad pa ako. Ikaw, Jose Rizal Mer, pabutihin mo ang iyong pag-aaral para sa kabutihan ng mundo. This is the start of how I saw and felt the harsh reality of being a Filipino during the Spanish regime. En el nombre de tu amado Dios Jesucristo. Amen. Amen. Gumawa kayo ng akademikong papel patungkol sa ating sinagawang eksperimento. Ha! Isang Indio! Sa panghangal! Tama na! Anong tama na? Huwag kang mangialam sa kalanghamak na Indio. Upo! Stupido! Pwede pumasok! Ha! Ang kakapal ng ano! Paumanin po, Senyor.
While I was looking for books in the silent halls of our school's libraries, I saw one that piqued my interest. A book by a prominent German scholar. And at that moment, I was fueled with ideas that would bring us near to what we, Filipinos, have been yearning for. Ang kalayaan na minamahal kong Pilipinas sa Espanya ay makakamit sana sa madaling panahon. Ang Estados Unidos ang makakapagbigay ng kaunlaran sa Pilipinas, hindi Espanya na nangingibabaw sa krus at espada. And just when I thought I was going to have a peaceful life here, I became a victim of Spanish brutality. I was beaten up by one of the civil guards while walking just because I did not greet nor acknowledge his presence. Inay? Hote! Maayos ba ang iyong pakiramdam? May masakit ba sa iyo? Mayos lang po ako, Inay. Halika, umupo tayo rito. Nay. Anak, Nay? baka naman pwedeng huwag ka nang bumalik ng Maynila. Nay, di ba napag-usapan na natin to? Oo nga, Pasyano. Ngunit tignan mo ang nangyari sa iyong kapatid. Paano kung mas malala pa ang ginawa ng mga taong iyon sa kanya? Paano kung maulit muli ito? Napakalayo pa naman ng Maynila. Huwag kang mag-alala, ina. Aalagaan naman ni Ote ang kanyang sarili doon. Mga anak, mauna muna ako. May pupuntahan pa ako. Kuya, tapatin mo nga ako. Totoo bang malabo ng paningin ni Inay? Oo, Ote. Ngunit hindi nais ng ating ina na malaman mo na hindi na siya magkakita. Dahil alam niyang mag-aalala ka. Nagpagamot na kami sa ibang klinika, ngunit hindi sapat ang kanilang mga kagamitan at hindi dalubhasa ang doktor sa sakit niya. Mas lumaki ang kagustuhan kong mag-aral sa Maynila, kuya. Magtatapos ako ng medisina. Kung hindi dito kaya ng mga doktor pagalingin si Inay, ako mismo ang gagamot sa kanya. Anak, mas makakabuting ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral dahil ito ay makakabuti para sa iyong hinaharap. Puti, tama ang sinambit ng ating ama. Sapagkat batid ko na ito ay nakakabuti sa iyong buhay. Hindi! Hindi na babalik si Rizal ng Maynila. Sapat na ang kanyang alam. At kung madadagdagan ang kanyang kaalaman, siya'y mapupugutan ng ulo ng mga Kastila. Although we were looked at with pure disdain, we showed them what Filipinos can stand equal, that we are not just mere puppets of their yoke of a show. To the Filipino youth, hold high the brow serene, O youth, where now you stand. Let the bright sheen of your grace be seen, fair hope of my fatherland. Ang nanalo sa pagtipalak na ito, ang Koponan sa Kanan! Woo! Sa wakas, panalo naman tayo! Mga puso, puta! Mga tukso! Puta! Ano ang tukso? Getsugas! Walang sariling kabihasnan! Mga inyo! Hindi kami mandaraya, inyo! Kayo lang wala alam! Nainga! Inyo! Nonetheless, I was hopeful to think that Filipinos had a chance to compete. But who are we to be given a chance? Mere Indios in the eyes of Spaniards whom they see undeserving of freedom and recognition, even in the realms of education. O ano? O ano na ba yung marakapan sa kapitol? Oo. Ngunit ano? May problema ba, Bibi? Ano ito?
Espanyol. Kahit ang Espanyol. Abusong Espanyol na walang ibang ginawa kundi mga lipid at takutin tayo mga Pilipino sa kanilang kapangyarihan. Mas mapapaayos ang iyong edukasyon kung ikay mag-aaral sa ibang bansa. Sa Europa, doon mo ipagpapatuloy ang iyong pag-aaral. Alagaan mo yung sarili. Huwag kang mag-aalala. Papadalan kita ng sulat sa mga nangyayari dito. Makakaasa ka ang This is such a serene moment. To witness the soothing veneer of the calm sea sets my mind in a sense of tranquility. Yet, a breeze of nostalgia reminding me of those I love that I'd left in the Philippines. The vastness of the universe never hindered me to find my path onto you, Times. I've longed for your presence, for your love, but we can't for now. I wish to not cause any burden for your parents. Our time will come. All I ask is for your patience. Forgive me also for not bidding you my goodbye. Believe me, I did not want to leave without seeing you before my trip. I hope my letter finds you well. Mahal kong Leonor. Hirap ipaliwanag ang lalim na pagmamahal ko sa iyo. Pero ito'y lumalagot umaapaw sa bawat sandali. Tuwing gabi, ikaw ang tanging iniisip ko. Hinahanap-hanap ko ang iyong mga mata, boses at pagmamahal. Mahirap para sa akin kapag wala ka. Bawat sandali na wala ka ay parang layo ng lungkot. Gusto ko sanang hawakan ng iyong kamay at sabihin, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Gusto kong malaman mo na ikaw ang tanging espesyal sa akin. Ikaw ang inspirasyon ko at ilaw sa aking buhay. Wala sapat na salita para ilarawan ang pag-aalaga at pangarap para sa ating dalawa. Sana'y maramdaman mo ang aking labis na pagmamahal habang binabasa mo itong sulat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ipadama ko ang aking pagmamahal sa langit para sa iyo. Mahal na mahal kita at ikaw lang ang nagbibigay buhay sa akin. Sa pag-ibig, Rizal. Buenas noches, Senyor Jose Rizal. Maraming salamat sa iyong pagdalo. Uyang komportable ka. Maraming salamat din sa pag-imbita, Senyor Hidalgo. Senyor Luna. Senyor Rizal. A levantarme para hablar no temo que me escusques con altanería, porque has venido aquí para añadir al nuestro tu entusiasmo.
El estímulo de la juventud y no puedes dejar de ser indulgente. Corrientes de simpatía impregnan el aire, laos de compañerismo irradian en todas direcciones. Almas generosas escuchan, y por eso no temo por mi humilde personalidad, ni dudo de tu bondad. Bebo para que la juventud filipina, sagrada esperanza de mi patria, emite tan valiosos ejemplos, y que la madre España solicita y atenta al bienestar de su provincia, pueda poner rápidamente en práctica las reformas que durante tanto tiempo ha planeado. Viva Hidalgo! Viva Luna! Mabuhay ang Pilipino! Salud! Ako ay halamang bagong umaangat, bagong tumutubot sa silangang buhat. Doon pati hangin ay may halimuyak, may bango pati na buhay at pangarap. Bayang di malimot sandalimang oras, ako'y tinuro ang kumantang matimyas. Nang huni ng mga ibon lumilipad at ng mga bukal na mga lumalagaslas. Gayon din ang ugong ng alon sa dagat, pagtalsik sa pangpang ng mga talampas. Napakagaling ng iyong tula kanina. Kahit wala ako sa Pilipinas, ay napukaw nito ang aking damdamin. Maraming salamat, Senyorita. Kanina ay napakahusay mo magsalita. Ngunit ngayon bakit nauutal ka na? Ang ibig kong sabihin ay nakakapukaw nga. Alin ang nakakapukaw, senyor? Nakakapukaw ang iyong kagandahan, Senyorita. Kaya parang isang preskong simoy ng hangin sa silid ng puno ng kalalakihan na walang alam ang ibang gawin, kundi pag-usapan ng kanilang mga sarili. Isa kang romantiko, senyor. At napakahusay mo sa iyong paraan ng pananalita. Malamang ay marami ka nang napaikot ng mga senyorita. Hindi yan totoo. Buenas noches, Senyorita Consuelo at Senyor Rizal. Napakagalak ko at narito kayo ngayon sa pagtitipon ng Sirkulo Hispano-Pilipino ngayong gabi. Ang ganda ng pagtutula ni Rizal, hindi ba? Si, Senyor Eduardo. Ang kanyang mga salita ay puno ng kahulugan. Talagang may galing sa puso. Salamat, Senyor Eduardo. Nakakatuwa na marami tayong narito sa pagtitipon. Totoo yan. At sa iyong presensya, Senyorita, mas lalong naging esensyal ang pasyong ito. Meanwhile, while I was immersed greatly in this big foreign continent wondering what I could do, I was reminded of the grim and ill-fated incident that took place in Bagumbayan. 3 innocent priests whose lives were trampled and taken because of their disgusting prejudices and to keep their reputations clean. Sa pinagdang wala kang masilip. Ano pala ito?
Jose, mabaging langit, ano nangyari sa'yo? Pumasok ka muna, kaibigan. Maximo, kasama natin talaga agad hindi ka kailangan kong tulong upang matimbang ng ating pero wala ng pagkakamana sa kanila. Jose, hindi ka na nag-iisa. Ang iyong salita ay mahalaga at hindi ko hayaang hindi ito marinig ng mundo. Para makatipid sa mga gastos sa pag-imprinta, kailangan kong magsakripisyo. Paalam, yes at salamat. Maximo, malapit ko nang natapos ang division para sa Milo. Ngunit, umabos sa pagpapalpinta. Ipaubaya mo na sa akin iyon kasi ako nang bahala sa usaping pinansyal. Sisiguraduhin ko ng iyong mga salita ay makakarating sa masa. Bonjour. Bonjour, awesome. I'm sorry, but we have to stop the printing of your numbers. You're very deep.
Ang ibig sabihin ito, binibigay ko ang aking bililang nagawa. Sulat kamay ko pa. Bilang tanda ng pasasalamat sa pagtulong mo may hala ng aking nobela. Wala ka. Hindi magiging tagumpay ang aking nobela. Kaya salamat. Wala naman. El doctor necesita ser silenciado. ¡José Rizal! Jose Potasio Rizal, will you take Marie Josephine Bracken as your wife? Yes, I do. Marie Josephine Bracken, will you take Jose Protasio Rizal as your husband? Yes, I do. I can now kiss the bride. I could say love does conquer even during the most difficult times. I was expecting a family with my beloved Josephine. However, it never came. We were still grieving the death of my child, but I never had the chance to do such, as I was stolen by my enemies. I was beaten up and imprisoned in a cold and isolated place, away from the warmth of my beloved. Preparen! Apunten! Ultimatum! Est! Fuego!